usapang divorce, pabor ba kayo sa divorce law sa Pilipinas? Ako, personally, yes. I think to date, 2 bansa na lang ang wala pang divorce. Tayo at ang Vatican, which is understandable sa Vatican, okay? Because the head of state of the Vatican is the Pope. Ngayon, sa Pilipinas, alam nating lahat na maraming pamilya ang hindi na buo. Maraming hiwalay na, 'di ba? Yung iba nga ay may iba ng mga pamilya. Hindi nila mapakasalan yung mga bago nilang pamilya dahil wala namang diborsyo sa Pilipinas. Merong annulment. Okay, ano ba yung difference ng annulment sa divorce? When you say annulment, ang ibig sabihin nun ay tinuturing that the wedding never happened, that you never got married. So, pag kumuha ka ng Senomar, 0. Okay? Walang nakalagay na marriage at all. Excuse me. Kasi, ang ibig sabihin ng annulment is null and void yung marriage nyo. So, it never actually happened. Parang ganon. So, may mga basis yung pagpapa-annul. Like, for instance, fraud, kung merong element ng panloloko or coercion dun sa pagpapakasal, pwede mong ipa-annul yung marriage nyo. Anong tawag dito? Kung the marriage was consummated or between parties na minor de edad na hindi pa pwedeng magpakasal, diba? Pwedeng ipa-annul yon. Pag sinabi mo kasing divorce, nire-recognize na ikinasal ka na, pero legally, pinapawalang bisa yung kasal na yon. So, hindi siya magiging back to zero. Hindi siya back to square one, kumbaga. Hindi kagaya ng annulment. Dito, ina-acknowledge, nire-recognize that you've been married, but that marriage is now being dissolved. Okay? So, bakit ako pro sa divorce? Kasi naniniwala ako na lahat naman tayo ay may karapatang maging masaya at maging malayang magmahal. Diba? Kung hindi na kayang ayusin ang isang pagsasama, bakit pa nyo ipipilit? And please don't tell me na dahil may mga batang involved, okay? Whether or not may batang involved. Ang problema kasi doon kapag yung mga bata ang ginagawa nyo sangkalan at dahilan kung bakit nagsasama pa rin or hindi maghiwalay yung mag-asawa kahit na nagsasakitan na sila. Okay? Yung mga bata na yun ay lumalaki sa isang environment na hindi maganda. Okay? Now, if that child is smart and is perceptive, they will learn good things out of that bad situation. Diba? Matututunan nila what not to expect and what not to do when they become parents and wives or husbands when they grow up. Diba? Pero hindi lahat ng bata ay ganun. Diba? Madalas, kung yun ang nakikita nila, yun ang iisipin nilang normal. And that just becomes a problem that happens generations to generations for generations for generations. Okay? Until somebody decides to outgrow that. Diba? So, para sa akin, hindi dahilan na may mga batang involved. Actually, dapat nga lalo nyo pang pag-isipan kapag may mga batang involved. Okay? Whether or not may divorce sa Pilipinas, may mga pamilya pa rin nawawasak at may mga pamilya pa rin nasisira. May mga mag-asawa pa rin nag-aaway, may mga nanggugulpi, may mga nang-aabuso, whether physically, emotionally, financially. Maraming forms of abuse. Okay? And if you are in a situation like that, diba, hindi ba ang dapat mong gawin is to remove yourself from that situation? Pero kung hindi ka binibigyan ng batas ng pagkakataon para gawin yun, to sever the ties that you have with somebody who is abusive, para ka na rin nakakulong nun kahit walang rehas. Di ba? For example, may kakilala ako. This
actually hits close to home. Okay? Matagal na silang hiwalay na mag-asawa, nagloko yung babae. Okay. At may bago na ring kinakasama itong lalaki. Hindi niya ngayon pwedeng mapakasalan tong babae dahil kasal pa siya dun sa original niyang asawa na nang iwan sa kanya. Okay. Inabandon na siya. Okay. Iniwan pa nga sa kanya yung anak sa pagkadalaga. Diba? Hindi niya anak yung batang yun. Now, naibalik na yung bata doon sa lola. Magkakasama na ulit sila doon. Silang mga original na family doon. Pero yung lalaki, hindi pa rin siya pwedeng magkaroon ng sarili niyang buhay dahil kasal pa siya dito sa babae. Yung kinakasama ngayon ng lalaki ay gustong mangibang bansa. At ang gusto ay maisama niya yung lalaki. Paano niya magagawa yun kung sa batas ng Pilipinas lalabas na may asawa itong lalaki? Paano niya ngayon i-apply ng partner visa or ng fiancé visa itong lalaki kung ang mga dokumento na maipapasa ng lalaki nakalagay may asawa siya? Diba? O, ito pa. Same situation. Ito rin. Itong lalaki na ito ay magmamana ng bahay. Ngayon, dahil kasal pa siya dito sa babae na to, kahit na matagal na silang di nagsasama, siguro mga mahigit 10 taon na, kapag ka namana niya yung bahay at pag yung mismong mana, walang say doon ang babae. Pero kapag ka napagdesisyonan niya na halimbawa ibenta yung bahay na minana niya, yung proceeds ng pagbebenta na yon, may parte pa din si babae. Diba? Kasi sa mata ng batas, conjugal yung magiging proceeds ng inheritance na yon. Oh, tama ba yon? Niloko ka na, iniwan ka na, sinaktan ka na, pero pagdating sa pera, may habol pa rin siya. Tama ba yon? Diba? Simple pa yung sitwasyon na yun, wala pang physical na sakit ang nangyari doon. Paano kung yung asawa ay ginugulpe, sinasaktan, inaabuso? Paano kung yung mga anak isinasaktan at inaabuso? Pero hindi sila makahiwalay, hindi sila makalayo dahil kasal sila sa mata ng batas. Tandaan po natin na ang divorce ay isang legal procedure. Okay? Hindi dapat dito iniisip kung ano yung sasabihin ng simbahan. Dahil ito ay para sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa mga Katolikong Pilipino. Okay? Hindi lahat ng Katolikong Pilipino ay sumusunod sa doktrina ng simbahan. Alam natin yan. Dahil kung lahat ng Katolikong Pilipino ay sumusunod sa doktrina ng simbahan, di sana mas maraming mag-asawa ang nagpapahalaga sa isa't isa at hindi ng babae, hindi ng lalaki. Kasi bawal sa Katoliko yun, di ba? Till death do us part nga ang panata, di ba, pag nagpapakasal. Pero ang divorce kasi ay para sa lahat ng Pilipino, regardless kung ano ang religion mo, may religion ka man o wala. Kahit na ano pa ang pinaniniwalaan at sino pa ang sinasamba mo, ang batas ay para sa'yo. Pantay-pantay. Diba? So, bakit mo ipagkakait yun? Kung ikaw, ang dami ko kasing nababasa na against sila sa divorce kasi mababawasan daw yung sanctity of marriage. Bakit? Ang sanctity of your marriage is between you and your spouse. Wala na mga kinalaman yung mga ibang tao dyan. So, dapat wala ka rin kinalaman sa marriage nila. Kung gusto nilang mag-divorce, that's up to them. Your marriage is safe. Diba? Walang kinalaman yun sa kasal mo eh. So, bakit mo sila pipigilan na gawin yung bagay na pwedeng makapagpalaya at makapagpasaya sa kanila? Dahil sa sanctity of your marriage. What does it have to do with them and what you have to do with them? Diba? Labas ka dun eh. Kung masaya yung pamilya mo, good for you.
Pero hindi lahat ng ganyan, ng pamilya, ganyan na sitwasyon. Diba? Kung okay yung marriage nyo, aba, congratulations. Diba? Pero hindi lahat ng mag-asawa ganun ang sitwasyon. And sometimes, divorce is the solution to the problem. What are your thoughts on this? Let me know in the comment section down below.